Usapan sa Balay, News and Current Ang Affairs. palatuntunan maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon. Usapan sa Balay. Sapat na kaalaman, kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa Balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Magandang araw po sa ating po mga online viewers at nandito naman po tayo sa panibagong episode ng National Press Club of the Philippines. Ito po si Dennis Napule At Madeline Dominguez. dito lamang sa Usapan sa Balay. Ayan. Nako kapatid mag-i-ECQ tayo. Oo nga, for the third time. Oo, no? And one thing more, yes. May advantage ba at disadvantage ang idudulot itong panibagong lockdown? Oo. Definitely, maapektuhan na naman ang negosyo at ang kita ng mga uring manggagawa. At the same time, lahat naman tayo apektado. Pangkabuhayan, no work, no pay. Yes. At saka, yung mga measure na isasagawa ng kapulisan at yung mga sektor ng transportasyon. Lahat ng sektor, no? Naku, kung ano yung maitutulong ano ba? nila. Hihinto ba ang Transportation sector. Alamin natin sabi yan. ng iba, hindi, di ba? Alamin natin yan mamaya. Oo. Sasamahan tayo nila, Attorney Mark Steven Pastor at ASEC Goddess Hope Libiran. Yes. But in the meantime, siguro, pumunta muna tayo sa larangan ng mga patakaran na isasagawa ng Philippine National Police. Ayan. Kasi alam mo, partner, Friday pa lang ang ECQ o yung lockdown, pero as of this time, lalo na sa area ng Marikina, hindi ka na makatawid, sobrang higpit. Yes. Kaya wala akong pasalubong sa yung special na puto na dinadayo ko sa Marikina. Kaya pala, parang nagugutom ako pa. Oh, diba? Anyway, makakapaghintay naman after lockdown. Siyempre, heightened restrictions, no? So, maraming checkpoint. Makakasama natin si Philippine National Police spokesperson Brigadier General Rolly Olay Iyan, si Oo. Gerald. Naku, para swerte natin. magbigay sa atin ng mga update regarding sa mga measures na ipatutupad ng kapulisan at kung ano yung mga ayudang not financial ayuda. Oo, baka pagalitan tayo ni Hindi, kasi walang ayuda dahil ayaw sa larangan ng sektor ng DSWD, ayaw nila tayong paunlakan. Kasi sabi natin, paano yung ayuda para baka kami hahanapan. Hindi, baka dapat sinabi mo na hindi naman tayo kaya- magpapalista. Kaya ang Philippine National Police, malaking bahagi ang role na gagampanan nila during the lockdown. At Yes. sa larangan naman ng economy, andyan si Professor Boots Valdez, ang dating Department of Education, USEC, at Physical Economist. Para partner i-assess yung magiging outcome Yes. ng lockdown sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan din natin si ang ating Sila Attorney Mark Yes. Steven, At mga taga saka- DOTR, at saka si ASEC Goddess Libiran. Yes, okay. And okay. also si Secretary Velio, yes. nag-confirm po siya. So ini-expect din natin mag-join si Secretary Velio later. But in the meantime, partner, pabatiin muna natin si PNP spokesperson Brigadier General Rolly Olay. Good afternoon, po, General. Dennis Napuli po. Madeline, Dennis, and Professor Butch, magandang hapon sa inyo at sa taga-subaybay ng NPC. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you Ayan. po sa Thank you po. pagpapaunlak. Opo. Welcome Second din time natin. around. Oo, suki na natin Suki. siya. Salamat po, General. At welcome din natin si Professor Boots Valdez, ang former Department of Education, USEC, at Physical Economist. Good afternoon po, Prof. Professor Boots. Professor Boots, Dennis Napuli po. Good afternoon, Dennis and Mads. At nagpapasalamat ako sa inyo na nabigyan ako ng pribilehyo
na makapanayam kayo dito sa inyong napakagaling na programa. Isikapin po natin bigyan ng paliwanag ang mga na sabi nyo nga itong pros and cons ng ating pong nagbabadyang lockdown dahil dito po sa COVID. Opo. Meron pong katanungan lang po, i-address natin kay Asek. Pareho ba, kapatid? Hindi, later, Kay- anuhin muna natin kay Sir Okay, Boots balikan natin Sir Valdez. Boots. Babalikan po namin kay Kasi Asek. yung mga question, ano nga ba yung mga advantage and disadvantage ng panibagong Okay. lockdown and assessment nyo regarding sa ekonomiya ng bansa? Okay, salamat po, Mads and Dennis. Alam niyo po, kami po dito sa aming grupo sa KDP, buhat nung nag-umpisa pa itong lockdown, nag-umpisa itong COVID last year, mga February last year, at ang unang-unang reaksyon ng ating pamahalaan sa IATF ay lockdown, no? Tapos nag-extended lockdown po. Nung ako po isang ekonomista at negosyante din, immediately nung naramdaman ko yung epekto o magiging epekto ng lockdown, kinabahan po ako dahil sa aking pong tingin, baka ang mangyari dito, sabi ko, mas maraming mamamatay sa gutom dahil walang trabaho kaysa dun sa mismong COVID. No? At nung nakaraan ng isang taon at hanggang ngayon, dito sa ating pagtitingin ng ating mga statistika na galing sa Department of Health at iba pang sa Philippine Statistics Authority, ang lumalabas po, buhat nung umpisa last year hanggang ngayon, ang number of cases ng COVID, bagamat umaakyat nga ng ilang porsyento kada buwan ang number of cases ng mortality ng those infected sa COVID hindi po lumalampas sa 2%. Ibig sabihin, maski na nagkakaroon tayo ng ganitong mga hakbang, nagpe-prevent tayo ng expansion ng COVID at mga infected. Kung ano man yung na-infect number of cases, siya rin ang number of mortality, meaning less than 2%. Ibig sabihin nito, kung matamaan ka ng COVID, ang sinasabi dito sa ating statistika na galing na rin sa Department of Health ay 98% meron kang survival rate, tapos 2% or less ang mortality rate mo. Sa 100 na magkakakasong ganito, no, less than 2% ang mamamatay o less than 2 people. Ito po ang nasa aming isip. Tapos, paano naman sa ekonomiya? Yun ang hindi natin alam kasi wala pong nakabantay sa statistika nito. Bagamat ang nakikita lang natin, galing ulit sa NEDA at sa World Bank, nung nakaraang taon na 2020, ang ekonomiya natin ay bumagsak ng 9.5 o halos 10%. Ang bagsak from our GDP, 10%, halos about 5 trillion pesos ang bagsak. Kung iisipin mo itong 5 trillion pesos na bagsak ng ating ekonomiya, isampa mo pa rin another, let us say, 5% this year dahil mukhang walang improvement na nangyayari, mas siguro pa mas malala. Ang mangyayari po, ang ating ekonomiya ay aatras to the level of 2012 or 2013. Almost 10 years back ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Pero ang ating populasyon ay nandun pa sa taas. Anong implikasyon po nito? Grabe po ang implikasyon nito sa
sa ating ekonomiya, sa mga nagugutom at sa mga nagkakasakit, dahil hindi po natin masyadong binabantayan yung mga namamatay sa ibang sakit. Alam niyo po, poverty, wala pong death certificate na nakalagay died of poverty. Meron dyan yung mga pneumonia, flu, meningitis, cholera at saan pa. Hindi po masyadong accurate na nakikita ko sa mga datos na nanggagaling this last 2 years. Etong tawag dito, 2020 tsaka etong 2021. Meron pong mga blanco, walang datos. No? Okay. What does this mean pagdating sa ekonomiya? Ang feeling ko po, baka totoo yung aming niisip na baka mas marami ang namamatay sa kahirapan kaysa sa COVID mismo. Kung totoo po yan, palagay ko dapat suriin ng mabuti ng IATF ang kanilang mga hakbang na dito sa pagkokontrol ng COVID. Isa po talaga, bantayan po nila ang talagang epekto ng COVID kasi may lockdown o wala. Pangalawa, ngayon po nababalitaan natin na mayroon mga ibang mga pamamaraan na pampahusay sa kalusugan, pampalakas ng immunity. Di isang beses po wala kaming narinig sa DOH hinggil dito. Now, I am coming not from the standpoint of medicine or health. I'm coming from the standpoint of economics. Dahil ang pag-atras po ng ating ekonomiya 10 years from now, tapos ang hinihintay lang natin na solusyon ay ang vaccine, ay mukha pong hindi mangyayari yan. Kasi ngayon pa lang, kala natin last year na paglabas ng vaccine, sabi ng ating Pangulo, sabi ng IATF, paglabas ng vaccine, babalik tayo sa normal. No? Ngayon, nandito na tayo sa second half of 2021, ang pinag-uusapan pa, kailangan yun, mga nagpa-vaccine, mangangailangan sila ng booster shot. Dadagdagan pa yung vaccine. No? Dito tayo nagkakaroon ng konting pag-aalala. Hindi lang konti, pag-aalala talaga. Dahil kung ang ating hinihintay na solusyon sa ating ekonomiya ay ang vaccine lang, no? Medyo magiging problema sa atin lahat ito. No? Dahil mukhang hindi ang vaccine ang kalutasan diyan. Titignan natin yung binibigay nating ayuda sa ating mga mamamayan na dito sa binigyan natin ng ayuda, no, umutang tayo, binigyan natin ng 3,000 pesos tapos 2,000 pesos. Ngayon, hindi natin alam magkano ibibigay. Hindi po sapat yan para mabuhay yung tao. Hindi po sapat yan para mabuhay ang tao. Sa amin pong paningin, tinitignan namin, ano ba ang mabigat na pasan ng mga pamilya sa gastusin, no? Sabi, ano ba yan? Upa, pagkain, o ano pa bang gastos? Ang isa sa pinakamalaking gastos nila, halos kalahati ng kinikita nila, ay pumupunta sa kuryente at sa tubig. Utilities. Ngayon, halos kalahati, about 45% of their income goes to public utilities. Ang tanong namin, kaming mga ekonomista, bakit? So lahat ng gustong itulong ng gobyerno sa mamamayang Pilipino, bakit maski isang sentimo hindi nila nabawasan ang singil ng kuryente at ng tubig? No?
yun lang halos ang patuloy kumikita ng negosyante dito sa Pilipinas, yung mga oligarchos sa public utilities. Sa nakaraang taon, more than 250,000 bankruptcies ang na-experience ng ating bansa. 250,000 mga negosyo, iba-ibang klase, iba-ibang laki ng negosyo, nagserado. Halos 1,000,000 po ang na-lay off sa trabaho. No? Noong pa lang 2020 ito. Ngayon patuloy pong nangyayari yan. No? Isipin po natin kung ano, hindi na natin kinakailangan magtumingin pa sa mga datos. Ramdam po natin na malala ang tama po sa taong bayan na ito. Sa akin pong palagay, kailangan suriin ng mabuti. Itong suggestion po namin ay para tunay na masuri natin. Professor Boots, kakat lang po kita. May tanong lamang po, kapatid, may patanong tayo kay Professor Boots. Professor Okay, Professor Boots, din yung tanong na sa akin. Ayan, mauna ka na, kapatid, mauna ka na. Para kay Professor Boots, sabi niyo po kanina, iwas COVID kaya may lockdown, pero maraming mamamatay sa gutom. So ano daw po ang assessment nyo, ano yung ma-advise nyo, paano matutulungan yung mga naka-lockdown na wala pang ayuda up to now, although aprobado na ng pamahalaan yung ayudang ibibigay? Ang hinihingi po namin sana sa ating pamahalaan, no, ay tutukan itong gastusin ng mga pamilya sa kuryente at sa tubig. Na habang meron pong mga ganitong ECQ at lockdown itong panahon na ito, kung pwede, bawasan nila ng malaki itong mga ginagastos po ng mga pamilya. Kasi po, yung mga yan talagang dapat nasa gobyerno po yan. Tayo na lang ang bansang binibigay yan sa pribado sektor. Kanya nagiging oligarko po yung mga yan. Pero dapat, kung pwede, ikunin muna ng ating pamahalaan ang pamamalakad nitong kuryente at tubig dahil mabababaan nila ng higit pa sa 50% ang sinisingil sa taong bayan. Hindi mo na kailangan bigyan ng ayuda dahil ito ay buong taon nilang benepisyo po sa kanila yan. No? At ang laki-laki po niyan. Ang ordinaryong pamilya po gumagastos ng 3,000 isang buwan. Kung po mababawasan yan ng 60%, sabihin natin 70%, 2,000 po ang binibigay mo kada buwan dito sa isang maliit na pamilyang gumagastos ng kuryente pa lang yan. Kung idadagdag mo pa yung tubig, malaki din po ang mabibigay sa kanila at matutulungan po sila sa kanilang mga ibang gastusin. Ito po ang hinihingi sana ng aming organisasyon sa KDP dito sa ating pamahalaan noon pa ito. Ang kumikita lang pong negosyo ngayon, itong mga negosyo na may hawak ng kuryente at tubig. Yung pong mga ibang negosyo na walang kontrata sa gobyerno ay nagsisibagsakan na po. Katulad po nitong mga bus operators, pipilitin natin silang mag-operate ng 50%. No? Siyempre, awas yon sa kanilang kinikita. No? Siyempre, ang nangyayari, pati na rin sa tao, hindi din makabiyahe dahil nga meron tayong social distancing. Nauunawaan po namin yan. Kinakailangan po yan dahil ito ang protocol na ano. Pero pagdating sa ekonomiya, sana nakatutok din sa kapakanan ng taong bayan ang mga gagawin ng ating pamahalaan. Katulad ng sinabi ko kanina, ni 1 sentimo po, buhat nung nag-umpisa itong COVID na ito, ni 1 sentimo hindi nabawasan ang singil sa kuryente at sa tubig. Malamang nadagdagan pa.
Okay. Thank you po, Dr. Bus. Babalikan po namin kayo sa susunod na tanong. Magbibigay lang po tayo ng way para kay Asek Gades. I think meron pa ata silang meeting May another ni Atty. meeting Mark, sila. no? Oo. Ongoing yun, partner. Oo nga. Sinabit lang sila. Oo, kaya nagpapasalamat po kami, ha? Recap na lang Oo, tayo. mag-recap tayo. So, Hindi, last viewers para kila, Kila, kay Ayan. Professor Valdez. Magsimula natin kay Professor Butch Valdez. Sir, Sir Boots, yung Opo. minention kasi ni Sir Boots kanina, may punto rin naman siya ron. Mm. Aanin mo yung lockdown, aanin mo yung bakuna, kung gutom ka naman, yes. di ba? Sana, sa So, ang susunod hinihingi- pala, no? Sa susunod ang pala. hinihingi ng grupo nila Professor Valdez is yung mga payments sa kuryente, sa tubig, matulungan. On your part ba, Professor Valdez, anong ginagawa ng samahan nyo? And kung meron kayong last few words and mga gustong ipanawagan, go ahead, sir. Bukod doon sa recommendation, yung mga tinutulong po natin ng inyong Well, samahan. hindi ko na ituloy yung recommendation, pero andun na po din po doon sa sinabi ko, no? Yung pong samahan namin, yung ang aming tinutulak para matignan naman ng ating pamahalaan. Kasi ang may responsibilidad po sa buhay ng tao, ang ating pamahalaan. Hindi porque gumagawa sila nitong mga hakbang, naiintindihan ko naman itong mga kinakailangan na tulong ng kapulisan, tsaka itong mga ating transportation. Maraming mga problema dyan na kinakailangan sagutin siyempre ng ating mga kinaukulan. Pero ang punot dulo po nito ay ang pagsasalba ng mamamayan sa kanilang buhay. No? Ang sinasabi po ng ating pamahalaan, kanya po naggaganito para maisalba ang buhay. Di ba po? No? Ang sinasabi lang namin, sigurado pa tayong buhay ang sinasalba natin. Dahil pag nagganito tayong mga hakbang, baka naman mas maraming namamatay. Yun lang po ang sinasabi namin. No? At wala naman tayong pagsusuring ginagawa sa ating gobyerno na pag-aralan. No? Kasi hanggang ngayon, ang automatic natin, basta merong ganito, may Delta, lockdown ng lockdown. Di ba po? No? Sigurado po may naghihirap na taong bayan dito no? At napapasulong dito nga sa level na kahirapan na hindi na nila kakayanin mabuhay. So we have to study that, no? Dito po sa programa ninyo, siyempre nabigyan nyo ng panahon ng kinakailangan nabigyan ng panahon na ako para dito, at papasalamat naman ako. Pero siguro pag tatalakayin ang mga programa ng gobyerno, yung mas malawak, no, baka makatulong kami doon. Dito sa mga pinoproblema ng tao, sa mga bus, sa mga tren, yan, kailangan bigyan talaga ng pansinan, no, at maturuan ng taong bayan. Huwag kayong mag-alala, Professor Butch, kasi tayo naman po ay mapapakinggan at mapapanood din, no, ng ating ng mga concern. At kanina nga po nagsesenyasan kami ni partner regarding po sa pag-imbita uli sa inyo at baka may makuha rin tayo na from yung concern lalo na sa IATF para ma-erase lalo itong concern na ito na nabanggit po ninyo kanina lang. Noted po lahat ng Noted po senior yan, nyo. Professor. At rest assured, makakarating po Yes sa po. kinauukulan. Opo.